Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marboy Ribay, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pumutok ang ulo ng aso ko. Medyo nakakatawa si Han Sanchen. Total siya naman ang nagtitinda ng kung fu, posible kayang talunin pa niya ang sarili niya. Let's go and call him over. Although it's tragic to blow my dog's head off, it's worth it if I can use my dog's head to meet such a person, malamig na sabi ni Han Sanchen, ngumiti. Curious siyang makita kung hanggang saan ang kaya ng taong ito sa pagpapanggap, at kung ano ang haantong sa kanya. Fuck. To deal with you, bastard, kailangan mo pa bang tawagan ko siya? You only need to know this relationship, as for the rest, you are not qualified, malamig na sigaw ni Cao Tian. Then if you want to say this, you won't let me see the person named Joe, and you won't let me see the person who sell kung fu, so what if you proud? Malamig na sabi ni Han Sanchen. Bahagyang nagalit si Cao Tian, kailangan ko bang magyabang? Kunin mo ang mga tainga ng aso mo at lumabas ka para malaman mo, saka mo malalaman kung totoo o mali. Han Sanchen smiled, I'm sorry, I'm not in the mood to ask about this. I only have one sentence, you can either get out or wait for me to beat you, you make your own choice. Cao Tian, mabaho kang bata, bato ka ba talaga sa hukay, mabaho at matigas. Ang dami ko nang sinabi sa'yo, pero hindi mo naiintindihan ang mga tao, kaya kailangan mong makialam sa bagay na ito, tama. Oo, nanlamig ang mukha ni Cao Tian at tinitigan si Han Sanchen ng matagal, bagamat saglit lang na paghaharap, alam na alam niyang hindi siya kalaban ni Han Sanchen. Kung siya ay kumilos ng walang awa, siya lamang ang magdurusa sa mga kahihinatnan. Okay, ang lakas ng loob mo. Galit na sigaw ni Cao Tian, at sa sumunod na segundo, tumayo siya at naglakad palabas. Hindi siya titingnan ni Han Sanchen kahit isang beses, ayaw niyang gumawa ng gulo o magkaroon ng anumang gulo, hanggat ang tao ay naligtas, ang iba ay hindi mahalaga. Ngunit nang si Cao Tian ay dumaan sa Han Sanchen, ang puso ni Cao Tian ay biglang nakaramdam ng mabangis. Sa sumunod na segundo, naglabas siya ng punyal, at gamit ang kalasag ng kanyang katawan at ang distansya sa pagitan nila ni Han Sanchen, bigla siyang tumalikod at direktang sinaksak ng punyal ang baywang ni Han Sanchen. Mahirap bitawan ang isang kakaibang dilag na hinaharangan ng iba at tinatitigan ng matagal, ngayon, kung mayroong isang malaking kagandahan sa halo, ang konsepto ay ganap na naiiba. May kasabihan na kapag may nararapat na tubo, maraming tao ang magiging matapang, kung ito ay may 50% na tubo, ito ay kukuha ng mga desperadong panganib, kung 100% ang tubo nito, maglalakas loob itong yurakan ang lahat ng batas ng tao, kung ito ay may 300% na tubo, ito ay maglalakas loob na gumawa ng anumang krimen at kahit na makipagsapalaran, nanganganib na mapatay. Ngayon, dobleng kaligayahan ang karanasang ito. Ang kalikasan ng tao ay hindi makayanan ang pagsubok, lalo na para sa taong mapagnanasa tulad ng Cao Tian. Sa makatuwid, kahit alam niyang may mga kakayahan si Han Sanchen, kahit na alam niyang napakahirap pakitunguhan ni Han Sanchen, handa pa rin niyang ipagsapalaran ang lahat para sa dalawang dilag. Poof! Dahil sa sobrang bilis ng galaw, napansin agad ng exotic na dilag ang galaw niya, bago pa man siya makapagsalita ay diretsyong tumusok na ang kutsilyo sa bewang ni Han Sanchen. Hawakan mo! Nang makitang siya ay nagtagumpay, si Cao Tian ay labis na nasa sabik. Kahit na hindi mamatay ang kalaban sa strike na ito, at least masugatan siya ng malubha, siya ay napakalakas, kaya ang lalim ng strike ay napakalalim at maaaring direktang makapinsala sa mga panloob na organo. Siyempre,
Master ang kalaban at maaaring may true energy para protektahan ang kanyang katawan, kaya maaaring hindi masyadong malaki ang aktwal na pinsalang natanggap niya. Gayunpaman, hindi natakot si Cao Tian. Iba kasi itong kutsilyo. Ito ay huwad mula sa mga espesyal na materyales, na hindi lamang pumuputol sa bakal tulad ng putik, ngunit higit sa lahat, ito ay lubhang nakakalason at kinakaing unti-unti. Dahil nabubuhay tayo sa mundong ito, madalas tayong nakaharap sa mga master, kaya ang maliliit na paraan at armas na ito para sa mga snake attack ay natural na hindi ordinaryong kutsilyo. You bastard, I told you before. I'm not someone you can mess with. It's too late for you to regret it now, go to hell. Malamig na tumawa si Cao Tian, at ang kanyang ngiti ay napakabangis. Young master, alam na alam din ng kakaibang kagandahan na talagang hindi magaan ang snake attack na ito. Tumingin siya kay Han Sanchen na may pag-aalala sa mukha niya. Bahagyang ibinaba ni Ivory ang ulo at sinulyapan ang kutsilyo sa bewang ni Han Sanchen, bagamat may kaunting pagkabalisa sa kanyang mukha, hindi naman talaga ito gaano. Hindi naman sa wala siyang pakialam kay Han Sanchen, mas inaalala niya ang iba. Ito ay isang punyal lamang, at ito ay isang punyal na inihagis ng isang mababang antas na practitioner, wala talaga siyang dapat ipag-alala. Yun nga lang, pabayaan na ang pakikitungo kay Han Sanchen, kahit diretso ang pakikitungo nito sa kanya, malamang hindi man lang ito sisimangot. Sigurado, ngumiti si Han Sanchen sa pagkakataong ito, sinulyapan ang punyal na nakasuksok sa kanyang baywang, at umiling, medyo walang muwang kaba. Gusto mo ba akong saktan sa bagay na ito? Don't underestimate this thing, let me tell you, it's not simple. Gayunpaman, ang iyong pag-uugali ay talagang normal, pagkatapos ng lahat, bago ang punyal na ito ay pumatay ng maraming mga tao ang may eksaktong katulad na reaksyon sa iyo. Ano ang magagawa ko sa sirang punyal? Ngumiti si Han Sanchen, makinig ka sa sinabi mo, mukhang hindi simple ang punyal na ito, sige, sabihin mo sa akin, ano ang pinagkaiba nito? Malamig na ngumiti si Cao Tian, masyadong maraming pagkakaiba. Ang material lamang nito ay hindi karaniwan, basta't pinutol ka nito, pasensya na, magiging miserable ka. Gaano kalupit? It's quite simple. First, the toxins in it will direct invade your blood, cause your whole body to be infected by the Lasanas blood. Later, these venoms will also destroy your meridian and your acupuncture points. Finally, they will directly break through your dantian. At that time, kahit dumating ang Great Luo Immortal, iiling-iling pa rin siya pagkatapos tingnan iyon. Ngumiti si Han Sanchen, parang napakalakas. That's natural. I spent millions of amethysts to buy this. Ang mga taong tulad niya ay may masamang hangarin sa simula, ngunit sa kasamaang palad, ang kanilang paglilinang ay hindi sapat. Sa makatuwid, kung minsan ay maaari lamang siyang mag-isip ng ilang mga maruming trick, at ang punyal na ito ay angkop para sa kanya upang laruin ang mga ito, kaya naman kahit medyo mahal para sa kanya, overall tanggap na tanggap niya ito. Sa katunayan, nakakuha siya ng halaga para sa pera, sa paglipas ng mga taon, ginamit niya ang bagay na ito para lihim na saktan ang maraming master at kumpletuhin ang maraming maruruming bagay. Parang masayang ang milyon mo, although medyo malakas ang tunog ng lason mo, sa kasamaang palad, parang malas, alam mo ba kung ano ang palayaw ko? Mahinang tumawa si Han Sanchen. Ano? Haring lason. Nang matapos siyang magsalita, may kumalat na aura mula sa katawan ni Han Sanchen. Ang aura ay napakalakas kaya ang Cao Tian ay pinalipad ng ilang metro nang hindi man lang nag-react. Kasabay nito, naroon din ang kanyang punyal na ipinasok sa baywang ni Han Sanchen. Tumalbog ng malakas ang punyal at tumama sa pader sa likod niya bago huminto, nasa itaas lang ito ng kanyang ulo, 1 millisecond lang ang layo. Konti pa kayang tumusok sa ulo niya, konting-konti parang medyo malayo sa kanya. Ngunit hindi iyon ang pinaka nakakagulat. Nang magising si Cao Tian sa sakit, hindi niya namamalayan na tumangala siya at tulala. Bagamat mabilis na lumipad palabas ang punyal na tila nakakatakot sa mata, tiyak na naipasok ito sa dingding ng may lakas. Pero kung titignan mong mabuti ang mga punyal ngayon, parang hindi naman. At least, hindi na matatawag na punyal ang punyal, karaniwang mayroon lamang itong isang hawakan. Ngunit ang tunay na talam sa harapan nito ay nawala, o sa madaling salita, may bakas pa rin ang katawan nito.
Gayunpaman, ang antolohiyang ito ay mas katulad ng isang biro. Ngayon karaniwang isang baluktot na itim na kawad lamang ang natitira. Parang naiwan ito sa kung saan at nababad sa ilang kinakaing likido sa loob ng maraming taon, mukhang kakaiba at exaggerated. Ngunit sa kasamaang palad, noong kinuha niya ito upang patayin si Han Sanchen isang segundo na ang nakalipas, ito ay napaka-intact na talagang mahirap tanggapin saglit. Paano nangyari ito? Tumingin siya sa punyal na may katakutan sa mukha. Ito ay ganap na mali, nakita man niya ito ng sarili niyang mga mata ay mahihirapan siyang tanggapin ang katotohanan ito. Dapat mong malaman na ang material ng punyal na ito ay napaka-espesyal, kaya natural, ang katatagan nito ay halos hindi kailangan. Pero paano siya naging ganito sa maikling panahon? This time, tumingin siya kay Han Sanchen. Kakaiba ba? Nakangiting tumingin sa kanya si Han Sanchen. Anong ginawa mo dito? Tumingin siya kay Han Sanchen. Sa tingin mo ba may posibilidad na hari akong makamandag? Tapos pagkatapos may pasok ang punyal mo ay gusto niya akong lasunin, pero mas lason pala ang katawan ko kaysa noon, kaya wala itong choice kundi lasunin ako sa huli. Unti-unti na itong natutunaw ng lason ko, sa madaling salita, parang may hawak kang itlog. Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Ito ay imposible, ito ay ganap na imposible. Ibig mong sabihin ang aking punyal ay isang itlog at ang iyong katawan ay isang bato. Ito ay ganap na hindi ka panipaniwala sa kanya, at kahit subversibo sa kanya. Kung gusto mong sabihin na ang bagay na ito ay kabaligtaran, kung gayon ito ay halos pareho. Paano na kaya ang sinabi niya? Mahinang ngumiti si Han Sanchen, tingnan mo, sinabi namin sa iyo ang maraming posibilidad, ngunit hindi ka naniniwala sa alinman sa mga ito, ngunit gusto mo pa ring magtanong. Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Ikaw, anong gusto mo? Biglang naalala ni Cao Tian ang kalagayan niya ngayon. Ang kalaban ay isang taong hindi niya kayang talunin, at ngayon ay sinubukan niyang palihim na atakehin ang kalaban ng hindi nagtagumpay. So obviously, madalas isa lang ang ending. Ibig sabihin maghihiganti ang kabilang partido sa kanya. Ang mataas na posibilidad na resulta ay mapatay siya ng iba. Sa makatuwid, ayaw na niyang pakialaman ang mga itlog at bato ni Han Sanchen, siya na lang ang bahala sa susunod niyang kapalaran. Tumingin sa kanya si Han Sanchen na may ekspresyon ng takot sa kamatayan, ngunit bihira na wala siyang anumang intensyon na pumatay. Di ba sabi mo pamangkin ka ni Joyong? Let's do this, you go back and find Joyong to be punished. I don't want to say more about the rest, what do you think? Sabi ni Han Sanchen. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, natigilan si Cao Tian. Maaaring naisip niya ang tungkol sa 10,000 mga posibilidad, ngunit hindi niya naisip ang posibilidad na ito kahit isang beses. Bagamat ginamit niya ang Joyong para takutin ang kabilang partido ngayon, ang katotohanan na ang kabilang partido ay hindi man lang umatras ay nagpakita na ang kabilang partido ay tila hindi natatakot dito. Ngunit sa sandaling ito, biglang umikot ang balak. Itong lalaking ito, actually, was so ridiculous that he didn't fix himself, but let himself go back directly. Seryoso ka ba? Tanong ni Cao Tian. Do you think I'm joking? Of course, kung hindi ka umalis, baka magbago isip ko. Simple lang naman ang dahilan para bitawan siya. Kailangan pa rin ni Han Sanchen ng ilang impormasyon mula sa Joyong. Kahit na kayang patayin ni Han Sanchen si Cao Tian, walang paraan na magkaaway si Joyong dahil sa kanya. Pero kung tutuusin, hindi siya pamilyar kay Joyong, siguro after makipag-ugnayan sa ilan pang personalidad nitong mga nakaraang araw, medyo nakilala siya ni Han Sanchen. Ngunit kung tutuusin, hindi nito hinawakan ang mga pangunahing interes, at pagkatapos ng lahat, hindi nito alam ang ilan sa kanyang tunay na sitwasyon. Halimbawa, may nagpoprotekta sa Guya, o baka kailangan talaga itong Cao Tian para sa Joyong. Kung papatayin niya ng padalos-dalos si Cao Tian, kahit hindi nakipagtalo si Joyong sa kanya, maaaring ihiwalay niya ang sarili dahil dito. Sa ilalim ng kasalukuyang sitwasyon ng pagsuri sa pangalan ng tindahan, nag-aatubili pa rin si Han Sanchen na sayangin ang lahat ng kanyang pagsisikap at isakripisyo ang kanyang sarili upang linangin ang mga tainga at mata sa napakaraming araw. Sa makatuwid, pinili niyang pabayaan si Cao Tian. Siyempre, kung hindi pa rin natatakot ang lalaking ito pagkatapos ng pangyayaring ito, tiyak na hindi siya bibitawan ni Han Sanchen kung may pagkakataon sa hinaharap.
Ngunit ang maaaring hindi pinangarap ni Han Sanchen ay ang kanyang kabaitan ay maaaring hindi palaging gantimpala ng pasasalamat. Matapos tumakbo si Cao Tian ng mga 10 metro ang layo, at matapos makumpirma na sila ni Han Sanchen ay napanatili ang isang ligtas na distansya, lumabas muli ang kanyang mukha. Stupid silly bee, don't you know what it means to let the tigre return to the mountain? If you have the guts, you'd better wait for me. I'll call someone now, damn it. Nakatingin sa mentally retarded threat, napangiti ng masama si Han Sanchen, pero natakot ang exotic beauty sa tabi niya. Sir, okay lang po ba kayo? Tara, umalis na tayo dito dali, hindi mabuting tao ang Cao Tian na yan, kung titignan sa itsura niya, hindi lang ito magiging simple gaya ng pagdadala ng reinforcements kapag bumalik na siya, pero, kapag bumalik na siya, baka mag-imbite pa siya ng pamilya, miserable. Ngumiti si Han Sanchen, huwag kang mag-alala, babae, kung maglakas loob siyang mag-imbite ng mga tao mula sa pamilyang Zhou, ginagarantiyahan kita, mabubugbog pa rin siya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!